Welcome back to our channel. So, para po sa mga nais mag-register ng or mag-apply ng civil service exam, mag-uumpisa na po ngayong November 20, 2023 yung registration or application para po sa March 2024 examination. So, paano po mag-register online? So, ito pong online registration ay nakadepende lamang po. So, later on, makikita nyo po kung anong region lamang yung available sa online registration. So, first, mag-open po ng browser, kahit anong browser, Google Chrome, yung Mozilla Firefox if nasa desktop po kayo. Tapos, i-type nyo lamang po Oxias. Ayan, yan po yung spelling, Oxias. Tapos, i-search nyo po yan. Makikita nyo po dito, Civil Service Commission, oxias.csc.gov.ph. So, kung meron na po kayong account, pwede na po kayong automatic mag-sign in. So, sign in na po. Kung wala pa po kayong account, pwede nyo rin pong i-click itong sign in. But, of course, dahil wala pa kayong account, pindutin nyo po itong sign up sa ibaba. Or, the other way is to click the client's registration form. So, ito pong client's registration form, yan din po yung lalabas kapag kinlik nyo po yung sign up dun po sa sign in na kung sa sign in po kayo halimbawa pumasok. So, ayan. Client's registration form. Tapos, i-fill up nyo lamang po yan kung ito po ay para sa hindi pa po nakapag-sign up. So, I recommend na mag-sign up na po kayo while hindi pa po nag-uumpisa yung registration. Pwede na po kayo mag-sign up dahil yung pagsa-sign up po ay ibig sabihin lang po noon na meron na kayong account para po pagdating ng November 20 or kung kailan nyo po balak mag-register dahil yung registration is November 20 hanggang January 3. Pero huwag pong maging kampante dahil according to the Civil Service website, meron lamang po silang limited applicants na tatanggapin on December dahil marami po silang gagawin sa office for the year end. So, huwag pong maging kampante dahil dapat po November 20 o mas okay na makapag-register na po kayo online. So, yun na nga po. Kung hindi ka pa, bakit ko nire-recommend na mag-sign up before November 20? Dahil po, before, sobrang dami pong nagka-problema dahil hindi na po sila makagawa ng account dahil wala po silang natatanggap na link. So, meron po kasing link na natatanggap after nyo pong i-fill up itong mga details po dito. So, huwag din pong kalimutan i-check itong maliit na box, I agree and accept the privacy notice. Tapos, i-click nyo na po itong word na sign up. So, hindi ko na po maipapakita. Basta po, pagkatapos po ng sign up, meron po tayong previous video dito. Same lang din po. Nandun po yung video ko kung paano po mag-sign up. Pero, ayun nga po. After nyo pong i-fill up itong lahat, so, i-check nyo po itong maliit na checkbox, tapos pindutin nyo na po yung sign up, at makaka-receive po kayo ng email. So, kaya make sure na yung email address na i-fill up nyo dito, make sure na active po yun. So, dahil kailangan nyo pong i-activate, magsisend po ang Oxias ng link. So, yung link po na matatanggap nyo sa inyong email, i-click nyo po yun para maging verified yung inyong or activated yung inyong account. So, ayan. Pagkatapos nyo pong i-activate doon po sa link na natanggap nyo sa inyong email, pwede na po kayong mag-sign in. So, ibig sabihin, pwede na kayong mag-sign in. Huwag pong kalimutan ang password na inyong ginamit at username. Kung ano yung username at password na nilagay nyo dito, huwag pong kalimutan yon dahil yun po yung gagamitin ninyo sa pag-sign in. So, syempre, sign in na po kayo kung successfully registered na po ang inyong account. So, mag-sign in na po tayo.
click po natin yung sign in para makita na po natin yung email na matatanggap nyo after nyo pong i-click yung sign up button. So, you have successfully registered to the online civil service. So, dapat you must activate your Oxias account by clicking this link. So, click nyo lamang po itong word na link na nakasulat po in blue. So, i-click nyo po yan para po ma-activate nyo po ang inyong Oxias account at pwede na po kayong makapag-sign in. Dapat ay meron kayong natanggap na ganito, account successfully activated. Ayan, so pwede na po kayong mag-sign in pagkatapos po niyan. So, syempre, makapag-sign in lamang, syempre, makapag-book lamang po ng appointment or maka-reserve lamang po ng slot on the day of registration, which is mag-start nga po on November 20. Take note po na ang online appointment sa ngayon ay available lamang po sa Region 7, Region 8, Region 10, at Region 12. So ito pa lamang po yung mga hindi na po nag-accept ng walk-in at kailangan na po magpa-online appointment. So kung wala po ang inyong region po dyan, ibig sabihin ay walk-in po ang sistema ng pag-apply sa inyong regional CSC field offices. So maging updated po, subscribe to our YouTube channel and or follow our Facebook page kung nasa Facebook po kayo nanonood nito. So be updated dahil baka po pagdating ng registration ay magpo-post po ng mga online appointment yung inyong region or may magbabago ang civil service website. So, balagi po tayo nag-update niyan. So, also, I always recommend to follow your regional office Civil Service Commission on their Facebook page. So, official Facebook page po nila dahil doon po sila nagpo-post ng mga changes or mga update po regarding the civil service exam. At ito na nga po yung magiging itsura po ng inyong dashboard pagkatapos nyo pong mag-sign in. So, ayan, yung meron po dito list of available examination schedule. So, dahil hindi pa nga po nag-uumpisa or wala pa pong registration schedule habang ginagawa ko po itong video na to, kaya wala pa pong no matching records found pa po. Tapos, hindi rin po ako makaka-proceed into filing or registering dahil tapos na po, meron na po akong civil service eligibility. So, sana po kayo din sa mga nagnanais, kung nais na po talaga mag-take ng exam, so dapat po ay just follow all the step-by-step procedure na ating pag-uusapan after this. So, ito na po yung ating ipinapakita ko lamang po sa inyo yung dashboard po. So, click nyo po dito po sa itong bell dyan. So, meron po mga notifications dyan na marireceive nyo. Dito po kayo magsiselect CSC office, classification. So, later on, malalagyan na po yan dyan kapag available na po yung registration. So, type of examination. So, dapat i-fill up nyo, i-click nyo po kung ano yung gusto po ninyo. So, tapos itong status po, dito po makikita. Later on, dyan po makikita kung kung pwede na pong mag-set ng schedule. Maiintindihan nyo rin po later on. So, after this, pag-uusapan na po natin yung step by step para po meron kayong idea at meron din po kayong guide. So, kung napapansin nyo, habang nakahiga po yung phone natin, wala po tayo nakikita na 3 button dito katabi ng notification bell. So, kapag pinatayo po ninyo yung cellphone ninyo in vertical, meron po kayo napapansin, nakikita nyo po yung 3 linya po dito. Pindot nyo po yan. Diyan po yung inyong makikita nyo po dyan itong transactions. So, itong transactions, later on, dyan nyo po makikita kung ano po yung status ng inyong application. At nandyan din po yung logout button. So guys, ito na nga po yung step-by-step procedure for online filing. So,
medyo mahaba po yung proseso, kaya make sure po na meron po kayong magandang internet connection habang nagre-register dahil dapat po ay makompleto nyo po lahat ng online registration process within 1 hour. So dahil kapag hindi po ay makakancel po yung inyong application at kailangan nyo pong mag-umpisa ulit. So, step 1, applicant to sign up or create a user account on the link. So, yun na po yung diniscuss natin kanina na dapat meron po kayong account dun po sa oxias.com. So, kailangan pong gawin before po mag-start yung registration para mabilis pong makatanggap ng link to activate. Dahil kapag nag-umpisa na po yung registration, ay mahihirapan na po kayo makareceive ng activation link dahil sa sobrang busy po ng server. So, step 2, applicant to access their email and click. So, yun na po yung diniscuss natin. Tapos, step 3, mag-sign in na. Step 4, applicant to fill out the profile page. So, pagkatapos nyo pong mag-sign in, kung bago po kayo, kung first time nyo pong mag-sign in sa inyong account, meron pong profile page na dapat nyong i-fill up lahat ng information and make sure na tama lahat ng fill up nyo po. Tapos, kapag okay na lahat ng information, i-click nyo lamang po yung update profile. So, step 5, applicant to select an examination schedule based on ayun na po yung diniscuss natin kanina na i-click nyo po kung ano po yung, kung saan po kayo mag-i-exam, kung anong klase ng exam, yung lahat po dun. So, step 6, applicant to read admission and application requirements. So, itong lahat po ng to ay makikita nyo po later on. Ito po yung process na po ng pag-online registration. So, makikita nyo po lahat ito kapag nag-umpisa na po yung online registration. So, i-follow nyo lang po lahat doon. Tapos, i-fill up nyo lang po and make sure na lahat ng details ay kompleto at tama para maiwasan na pong magkamali. So, step 8, ayan, submit application na. Pagkatapos, i-complete and i-fill out yung lahat ng additional personal data. Then, step 9, review the details. So, dapat i-review nyo po yung details lahat after submitting the application. So, tapos, applicant to click save and proceed. So, step 11, to upload. So, ito na po yun. Applicant to upload application documents. So, take note, dapat po ay ina-upload po lahat ng application documents. So, paano po i-upload? So, kailangan nakascan. So, before po mag-start yung registration, dapat ay nakaprepare na lahat ng inyong documents at kailangan nakascan na po yun para automatic na pong ma-upload. Dahil take note nga po, dapat ma-accomplished within 1 hour yung proseso po ng pag-apply or ng pag-online appointment. So, ano po yung mga documents? So, passport size ID with name tag and signature. So, meron po tayong video ng lahat ng complete requirements sa pag-apply. So, yung passport size ID with name tag and signature, punta lamang po kayo ng kahit na anong shop na Photoshop, sabihin niyo po civil service exam picture or passport size ID, alam na po nila agad kung anong dapat gawin. So, dapat may name tag and signature. Valid ID, so yung mga government IDs, meron din po tayong video. So, please check our channel, our YouTube channel, nandun na po lahat yung kung ano yung mga acceptable valid ID, government IDs. So, take note, dapat scan yung front at yung back. Tapos, certificate of consent, meron din po tayong video kung saan po ito ma-download. Birth certificate if applicable. Vaccination card if vaccinated. Tapos, i-click na po yung upload documents. So, to be accomplished within 1 hour. Otherwise, the application will be cancelled. So, ayan. So, step 12 na po tayo. Ayan, nakikita nyo po sobrang taas po ng process. So, dapat ay ready na po lahat ng documents niyo para hindi na po kayo maantala. And, tulad nga po ng sinabi ko, make sure na kompleto lahat. Make sure na mabilis yung inyong internet connection. Lalong-lalo na po sa pag-uumpisa ng registration dahil sobrang pahirapan po talaga sa pagpasok sa server. Kaya make sure na
mabilis po ang inyong internet connection. So, step 12, the applicant will access their email. So, if disapproved, the applicant can reapply or resubmit an application. So, 14, if approved, the applicant to set an appointment schedule by clicking the calendar icon. So, ito, maraming tanong po nito last time. Saan po nahahanap yung calendar icon? So, take note po na after nyo pong isubmit yung inyong application ay maghihintay pa po kayo. So, maghihintay pa po kayo while pinaprocess po ng civil service yung inyong application. Pagkatapos po nun ay makakatanggap po kayo ng email kung approved na po. Tapos, dun po sa email, pwede po kayong I think meron din pong calendar icon doon. So, doon po sa pinakita natin kanina doon sa dashboard nyo po, doon sa transactions, doon nyo po makikita yung status ng inyong application. So, kung meron na pong, at doon din po sa yung natatandaan nyo po kanina, doon po sa status, meron po doon na status, tapos meron ding call action na column. So, doon nyo po makikita kung meron ng calendar icon or yung picture na maliit na calendar, yun na po yung sign na pwede na po kayong mag-set ng appointment. So, yung marami kasing nababahala kapag hindi pa po sila nagkakaroon ng calendar icon. So, wait lang po hanggang makareceive kayo ng email or hanggang sa makita nyo po dun sa inyong account sa Oxias na meron ng calendar icon. Ayan. Applicant to select date of personal appearance. So, dito na po, kapag meron na pong calendar icon, click nyo na po yon at mag-set na po kayo ng schedule kung kailan nyo po gustong mag-personal appearance. So, after that, click submit. So, applicant to print. So, ito, take note, huwag kalimutan. Dapat i-print ang application form with application number and evaluating officer. So, anong ibig sabihin? Saan po itong application form? So, doon po sa calendar icon, doon sa inyong dashboard, meron pong katabihan na print icon. So, kung meron na pong printer icon or yung maliit na picture ng printer, ibig sabihin, pwede na kayo mag-print ng application form. I-click nyo lamang po yun. Hindi na po kayo mag-fill up ng application form tulad po ng ginagawa ng mga nag-walk-in. Dahil automatic na po pag-print nyo, kapag meron na pong printer icon sa inyong dashboard, automatic na po yung electronic generated na po yung inyong application form. So, kaya make sure na lahat ng information na fill up nyo sa pag-sign up at doon po sa inyong profile page sa pag-sign in, dapat make sure na tama lahat dahil yun na po yung isusulat sa inyong application form. So, on the scheduled date of appointment, the applicant will proceed. Ayan, dapat na kung anong date yung pinili ninyo, dapat po talaga kayong sumipot dahil kung hindi ay invalid po ang inyong application. So, take note na ang online appointment ay para lamang po sa pag-reserve ng slot. So, dapat pa rin po merong personal appearance base po sa pinili ninyo na date. So, submit the application form together with the hard copy of the requirements. So, itago nyo po yung mga hard copies, original copies ng inyong mga scanned documents dahil dadalhin nyo rin po at isasubmit nyo po yun on your day of appointment. So, magiging official lamang po ang inyong registration kapag meron na po kayong natanggap na official receipt and application receipt. So, ayan. Thank you and I hope na nakatulong po sa inyo itong ating mahabang video. At para po sa mga katanungan ay huwag pong mag-atubiling i-comment po dyan sa ating comment section.